Charmaine's point of view. Inilihim ko kay Jacob ang nangyari kaninang umaga. Alam ko kasing hindi naman iba ang may gawa noon. Isa lang ang kutob ko. Ang mga employees ng Lesotho ang may pakana noon. Silang mga nawala ng trabaho. At isa pa, kilala ko si Jacob. Oo, mabait siya pero ibang-iba siyang magalit. He's a beast when it comes to his enemy. At ako na asawa niya hindi ko nahahayaan pang palakihin pang issue na ito. Buti na lang din at busy si Jacob ngayon kaya hindi niya napapanood ang CCTV. Kung hindi, malamang nag-aapoy na yun sa galit. Hindi dahil sa banta sa kanyang buhay kung hindi sa pag-aalala sa akin. Sa pagkakaalam niya kasi may sakit akong amnesia na may kasamang trauma. Sa nangyari kanina, kung totoong may sakit nga ako'y malamang na kanina pa ako bumulagta dito dahil sa nerbiyos. Samantala, tamang ang paalam ni Jacob na late na siyang mauuwi. Kanina pa kasi hinihila na antok ang talukap ng mata ko. Gabing-gabi na rin na kasi kaya hindi na kinakaya ng mata ko na dumilat pa hanggang sa nakatulog na nga ako. Kinabukasan, para nananaginip ako na hinahalikan daw ako ni Jacob sa aking pisngi. Gustuhin ko mang imulat ang mata ko hindi ko magawa dahil antok na antok pa rin ako. Goodbye babe, alis na ako, I love you. Sabi pa niya sa panaginip ko. It takes several minutes bago ko na-realize na hindi ako nananaginip. Si Jacob nga yun at papasok na sa kanyang trabaho. Babe, wait lang. Pikit matang sigaw ko. Kahit pupungas-pungas pa'y dali-dali akong bumangon sa higaan, ni hindi ko na nga nagawang magsuot ng tsinelas sa kakamadali. Senyorita! Sigaw ni Manang Elena. Hindi ko siya nilingon dahil nga hinahabol kong asawa ko. Wala na po si senyorito. Kanina pa po umalis. Sigaw niyang muli kaya napahinto ka agad ako. Mabilis akong bumalik at lumapit sa kanya. Ha? Kanina pa? Pero gusto ko sanang sabihin na kakahalik lamang nito sa akin kaya lang hindi ko natuloy ang aking sasabihin dahil sa isang ingay naming narinig. Hoy! Bumalik ka rito! Sigaw ng gwardiya rito sa mansyon. Parang narinig ko na ito kahapon. Huwag naman sana maulit yung nangyari kahapon. Senyorita, dyan na lang po kayo. Inawat ka agad ako ni Manang Elena nang akmang lalapit ako sa gate. Bakit Manang? Ano ba yon? Senyorita kasi baka yun po'y nagpadala ng patay na daga kahapon. Hindi ako nagpapigil kay Manang Elena. Dali-dali ako nagtatatakbo sa gate upang tanungin ng gwardiya. Kuya, bakit ka sumisigaw? Ano ba yun? Diretsahan kong tanong. Nang sundan kong tingin niya ay bumaligtad ang sikmura ko sa sangsang ng amoy. Hala, patay na aso. Sino naghagis niyan? Yun rin ba yung kahapon? Hindi po ako sigurado pero malamang ko po. Malamang nga, sila pa rin may kagagawan ng mga ito at sa tingin ko'y aaraw-arawin nila ito. Hindi ito matitigil hanggat hindi nasasettle ang problema ng Lesotho. Kaya nga ako nang bahala rito. Hindi ko naantayin ang araw na malaman pa ito ni Jacob. Sige kuya, linisin mo na yan. Huwag kayong magpanik. Habang nakikita nila nagre-react tayo, lalo nila tayong gagaguhin. Sige na, iligpit nyo na yan. Maotoridad na pagkakasabi ko. Pero deep inside ay naglalakas-lakasan lang ako. Gusto ko itong maayos kaso hindi ko alam kung paano. Kaagad akong pumasok sa mansyon at naligo. Isip ako ng isip kung ano bang magandang solusyon dito. Importante sa akin ang Lesotho, ngunit mas importante ang buhay ng asawa ko. After kong maligo'y nagbihis kaagad ako ng pang-alis na damit. Denim jeans, plain white shirt at black shades ang napili ko na suotin ngayon. Naisip ko rin na magsuot ng cap dahil lalakad ako ngayon as disguise. Manang, pakisabi kay Mang Tonyo, pakihanda yung Ferrari. Senyorita, bakit po? Saan po kayo pupunta? Actually, hindi ako sigurado kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. But in the end, pinili ko na lamang na ilihim ang lakad ko ngayon. Manang, pupunta lang ako sa mall. Binigyan kasi ako ni Jacob ng credit card. Hindi ko nagamit kahapon, kaya ngayon na lang ako aalis. Don't worry about me, Manang. Babalik din ako kaagad. Pagsisinungaling ko. Ganun po ba? Sige ho, senyorita. Mag-iingat po kayo. Nang makita kong nasa labas ng kotse ko'y dali-dali na akong sumakay dito. Walang driver, walang alalay. Tanging ako lamang mag-isang lalakad ngayon. Buo ng pasya ko at wala nang atrasan ito. Sakay ng Ferrari na kulay pula ay nagmaneho ako patungo sa tao na alam kong makakatulong sa akin sa pagbabalik ng Lesotho. Hindi ko alam kung saan ang opisina niya, pero dahil sikat at malaking tao siya sa tingin ko'y madali ko lang siyang matutunton. Inabot din ako ng ilang oras na pagtatanong-tanong kung sino-sino bago ko siya natuntun.
Wala akong pagdadalawang isip na pumasok sa loob ng kumpanya at dahil hindi ako nakasuot ng uniform ay kaagad akong hinarang ng gwardiya. "Excuse me po ma'am, may appointment po ba kayo dito?" Tanong niya sa akin. Oo nga pala, nakalimutan ko. Kilalang tao nga palang pupuntahan ko kaya dapat ay may schedule talaga ang pagpunta rito. Pero paano kaya yun? Wala akong schedule na meeting sa kanya. Paano ko kaya siya makakausap? Lumapit ako ng husto sa gwardiya at saka bumulong sa kanya ng tenga. Tumingkit pa ako dahil may katangkaran siya. "Kuya, meron po kasi hindi ako nagbigay sa kanya ng oras. Pero alam niyang pupunta ako. Importante ang pag-uusapan namin kaya pwede bang pumasok na? Hindi ako pwedeng hapunin o gabihin dahil tsak na hahanapin ako sa mansyon. Sigurado ho kayo? Para hindi po ako naniniwala. Kapag kasi nagpa-appointment ng meeting kay Mr. Ching, kailangan sa sekretary niya nagpapabook. Hindi mismo sa kanya. Pero Kuya Guard, importante nga yung sasabihin ko, kaya sige na, tawagan mo na siya ngayon. Bahala ka, sigurado mawawalan ka ng trabaho kapag hindi mo ko pinayagang makausap siya." Pagpupumilit ko. "Hindi nga pwede ma'am, pasensya na po kayo." "Sige po, umuwi na kayo't busy si boss ngayon. Kontakin niyo muna yung sekretary niya para makausap mo siya. At pakiusap lang po, nakakaabala na po kayo." Mukhang hindi talaga naniniwala sa akin ng gwardyang ito. Hindi rin naman ako papayag na hindi ko makausap si Mr. Ching. Dati kasing narinig ko si Jacob at ang attorney niya na nag-uusap sa secret room at narinig kong pangalan ni Mr. Ching. Ayon sa pagkakaintindi ko, shareholders daw ito ng Lesotho, kaya nga lang ay napilitang ibenta ang shares dahil sa pinahintungan ni Jacob ang operasyon nito. Sa tingin ko siya ang makakatulong sa problema ko ngayon. "Kuya, pakisabi kay Mr. Ching, si Charmaine Domingo yung kamong bagong may-ari ng Lesotho." Sigaw ko. Napatingin tuloy sa akin ng mga empleyado na nakarinig ng sigaw ko. "Uy, si Charmaine Domingo oh, nandito?" "Oo nga no, siya nga. Ang ganda pala niya talaga sa personal. Anong ginagawa niya dito? Di ba taga Lesotho yan? Luxury J din pala. Bakit siya nandito?" Buti pa't ang mga empleyado dito nakilala ako, samantalang itong guard na ito hindi. Pero siguro naman ay narinig niya mga sinabi ng mga trabahador dito. Siguro naman naniniwala na siya sa akin. "Ma'am, sige po, naniniwala na po ako sa inyo." Uwi ka ng guard na kanina nang masungit. Bigla nang umamong mukha niya sa akin. Sunod niyang nilingon ng isang babae na sa tingin ko empleyado rin dito. "Minerva, samahan mo si Ma'am Charmaine sa opisina ni boss. Siguraduhin mo makakausap siya ni boss ngayon mismo." Gaya ng utos ng guard, sa babae na nagngangalang Minerva, sinamahan na nga ako nito makarating sa opisina ni Mr. Ching na yun. "Diyan po ma'am, kumatok lang po kayo. May magbubukas po dyan sa inyo." "Sige, salamat." Habang nasa labas na ako ng opisina, ay dito na ako nakaramdam ng kaba. Sana lang talaga ay maging maayos ang pag-uusap namin ni Mr. Ching. Sana ay maayos ito hanggang maaga, habang busy pa ngayon ang aking asawa. Isang malalim na buntong hininga muna ang aking ginawa bago kumatok sa naturang pinto. Tok tok tok. Wala pang isang minuto ay may nagbukas na agad sa akin ng pinto. Nasurpresa ako dahil babae ang inaasahan ko magbubukas ng pinto para sa akin. Expect ko kasi ay sekretary niya ang magbubukas ngunit hindi. Lalaki ito na nakasuot ng formal attire. I guess What a surprise, Miss Charmaine Domingo. Hindi ko inaasahan na magpupunta ka rito sa akin. Halika, pasok ka. Isang malawak kaagad ng ngiti ang sinalubong niya sa akin. Kaso sa laki ng boses niya ay para akong natakot. "Upo ka." Para akong makahiya na dahan-dahang naupo sa upuan na katapat ng presidential table niya. Habang nililibot ko, ang aking mga mata sa loob ng opisina niya ay sa peripheral vision ko'y alam kong nakatingin siya sa akin. "Ahem." Basag niya sa katahimikan ng paligid. Napalingon tuloy ako sa kanya't pilit na ngumiti. "So, pwede ko bang malaman kung anong kailangan mo sa akin?" Ang totoo kasi niyan ay hindi ko talaga inaasahan ang pagpunta mo rito. Lalo nang mabalitaan kong kinasal na kayo ni Jacob. "Now, Miss Charmaine Domingo, pwede mo na ba akong diretsuhin?" Tanong niya sa akin gamit ang baritonong boses. Napabuga muna ako ng hangin bago sumagot. "Tungkol ito sa Lesotho, kaya ako nandito." "Oh, Lesotho. Anong tungkol sa Lesotho? Bakit? Anong meron dito bukod sa pinasara na ito ng magaling mong asawa?" "Yun nga ang pinunta ko dito. Gusto ko humingi ng tulong sana sa'yo para makabalik sa operasyon ng Lesotho. Hindi ako pabor sa ginawa ni Jacob na pagpapasara nito. Naawa ko sa mga maraming empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa ginawa ng asawa ko." "Wait, naguguluhan ako. You are asking for my help regarding sa Lesotho? Bakit ako?
Bakit hindi mo kausapin ang asawa mo? Hindi mo alam na sinamsam niyang lahat ng shares namin. Hindi na siya nakontento sa pag-ari ng asawa niya na 50% nito. Nagawa niya pang kunin ang sa amin. Ang ending ay ipapasara na lang pala niya. Hindi kasi kami nag-uusap pa rito. Actually, hindi niya pa sinasabi sa akin na sa akin ng 50% shares nito. We never talk about this including sa new ownership nito. Hindi niya alam na alam ko mga to. Are you serious? Asawa ka niya and then he never tells you about this? Sandali siyang kumamot ng batok. Mukhang nag-iisip. Malamang naguguluhan siya. Magulo naman talaga. Mahabang kwento kasi Napailing si Mr. Ching. Okay. What do you want me to do? What help do you need? Diretsahan niyang tanong sa akin. Ang totoo niyan hindi ko alam kung tama tong gagawin ko pero yung mga empleyado kasi ng Lesotho ginugulo kami. Ang dami naming death threats na natatanggap at gusto ko na tong maayos. Hindi ko alam kung anong reason ni Jacob kung bakit pati ang Lesotho pinag-interesan niya. Gusto ko ng tahimik na buhay. Marami na siyang pera sa tingin ko'y hindi na niya kakailanganin ng kumpanya nila Rafael. Parang hindi mo naman alam kung gaano ka-selfish yung asawa mo. Simple lang ang reason niya. Yun ay dahil karibal niya sa'yo si Rafael. Kaya niya yung ginawa ay dahil ayaw niyang maalala mo pa ang Rafael na yun. Napakababaw diba? Mayaman din ako. Parehas kami pero may awa ko sa mga taong umaasa sa kumpanya. Siya wala. Doon kami magkaiba. So malamang nga, tamang sinasabi nito si Mr. Ching pero grabe naman. Kung yun ang palang dahilan ni Jacob ay napakababaw nga. Tingnan mo ngayon, nalalagay patuloy ang buhay niya sa alanganin. Hindi ko na makakaya pa kung pati siya ay mawawala. Sa tingin ko naman ayos itong si Mr. Ching. Siya ang taong nakakatulong sa akin ngayon. If ibibigay ko ang shares ko sa'yo, may papangako mo ba na mapapabuti sa kami mong Lesotho? Seriously? Mukhang hindi siya makapaniwala pero nandun ang galak sa mukha niya. If ipagkakatiwala mo nga sa akin yan, mas mapapabuti ng Lesotho sa aking mga kamay. I am a billionaire. Hindi ko pag-iinteresan yan. Mas palalaguin ko pa. Sige, naniniwala ako. Kukunin ko na lang yung number mo. Kailangan ko munang umuwi. Baka kasi makahalata sa Jacob. Okay, sige. Matalinong babae ka, Charmaine. Tama yung desisyon mo. Salamat. Mauna na ako. Muli kong sinuot ang cap at shades at saka nagmadaling lumbas sa kumpanya. Kailangan ko maging matalino sa mga desisyon ko. Ito nang tanging solusyon ang makipagkasundo kay Mr. Ching. Bago ako umuwi ng mansyon ay naisipan ko munang dumaan ng mall at mamili ng iilan na damit para naman kapag nagtanong si Jacob ay may pruweba akong galing ako sa mall. Namili rin ako ng mga pabangot makeup bilang isa sa mga ito sa nakakapagpasaya sa akin bilang babae. Dumaan din ako sa isang fast food chain para bumili ng pagkain bilang pasalubong sa aming mga kasambahay. 3:00 na ng hapon ako nakauwi sa mansyon at masaya akong ibibigay kay Laman ang uwi kong pasalubong. Naku, senyorita, tinutuon mo nga. Maraming salamat, ang bait-bait niyo po talaga. Masaya niyang inabot ang plastic na may lamang Jollibee mula sa aking kamay. Nga pala, tumawag po sa Sir Jacob. Hinahanap po kayo. Talaga? Sana sinabi mong namasyal lang kamo ako. Ganun nga ho ang sinabi ko. Ang sabi niya po, tawagan niyo raw po siya kapag nasa bahay na kayo. Sige manang. Sige na, kainin niyo na yan habang mainit pa. Pagtutukoy ko sa kanilang merienda. Opo. Mabilis kong dinaya lang number ni Jacob para ipaalam na nasa bahay na ako. Although alam kong sa mga oras na ito'y alam na niyang nandito na ako sa mansyon because of CCTV na konektado sa cellphone niya. But as his wife, I need ko pa rin na mag-report sa kanya. Hello babe, kanina ko pa inintay yung tawag mo. I miss you already. Ang dami mo sigurong napamili no? Ha? Hindi naman. Saktuhan lang. Namasyal-masyal na rin kasi ako para malibang. Namimiss na rin kasi kita. Kanina nagising ako wala ka na sa tabi ko. Pag umuwi ka naman tulog na ako. I'm really sorry for that babe. Hayaan mo, after these projects, hindi na ako magiging busy. Palagi na ulit ako sa mansyon. I'm planning to focus on us. Gustong-gusto ko na talaga makabuo na tayo ng baby. Talaga? Gusto ko rin naman na. Anyway, kumain ka na ba? Huwag ka magpapagutom dyan sa trabaho mo ha? Ikaw ang huwag magpapagutom. Kumain ka ng marami. Magpakalakas ka't pag natapos na itong project na to, ay ikaw naman ang tatrabahuhin ko. Ha? Puro ka talaga kalokohan. O sige na, mamaya na lang. Tatawagan kita ulit. Mag-ingat ka palagi dyan ha. I love you. I love you too. Hindi ako nagbibiro
Totoong tatrabahuhin kita. So prepare yourself. Oo na. Lagi akong handa para sa'yo. Good. Hay, ganito na lang sana kami palagi. Masaya lang at walang inaalalang problema. Ito naman kasing asawa ko, napakasiloso. Pati ba naman tong patay na si Rafael ay pinagseselosan pa. Pati tuloy ni Soto ay nadamay pa. Medyo matagal-tagal din ako nag-drive kanina kaya nakaramdam ako ng pangangalay ng likod. Nilipat ko ang aking katawan sa malambot naming kama at saka nagmuni-muni. Ang dami na pala namin napagdaanan ni Jacob. Ang dami niyang sakripisyo na ginawa para lang makarating kami hanggang dulo. Mabait siyang tao at alam ko sa puso niya hindi niya rin gustong ginawa niya sa Lesotho. I finalized my decisions. I am now willing to give up all Rafael's memories with me, including his company. Ipapaubaya ko na yun sa mga taong sa tingin ko'y may kakayahan na patakbuhin ito. Pero paano ko nga ba maibibigay kay Mr. Ching ang shares ko gayong hindi ko alam kung saan naruroon ang mga dokumento? Maaga pa naman para umuwi si Jacob. 80% sure ako na nandito lang sa loob namin yung nakatago. Wala rin CCTV sa loob nito kaya malaya ko makapaghalungkat dito. Una kong inalughog ang drawer at nang taguan niya na alam kong passcode. Asa na yun? Alam ko nandito lang yun. Nasaan kinakatago rito? Hindi ako tumigil sa kakahanap. Kung kinakailangang baliktarin kong buong kwarto namin ay gagawin ko, matagpuan lamang ito. Gatya, sabi na nandito lang yun. Sa wakas ay nahanap ko rin. Bukas na bukas din ay dadalhin ko nito kay Mr. Ching. Ngayong araw ay maagang umuwi si Jacob. Hindi inaasahan ni Charmaine. Kaya naman, nang marinig niyang mga yabag nito'y dali-dali niyang binalik sa drawer ang kaninang hawak na mga dokumento. Napabuga siya ng malalim at napakagat ng kanyang labi nang makita sa Jacob na nakatayo sa may pinto. Babe, nandiyan ka na pala. Ang aga mo yata. Yes, babe. Umuwi talaga ako ng maaga dahil nang marinig ko yung boses mo. I can't stop thinking of you. What I told you earlier. I said I miss you, that's why. Wika ni Jacob habang niluluwagan ng kanyang suot na kulay navy blue korbata. Pilit na pinakalma ni Charmaine ang kanyang sarili para wag siyang mahalata ni Jacob. Hindi na niya hinintay na lumapit ito. Bagkus siyang sumalubong dito. Wow, nakakatouch naman. Pinatong niyang dalawa niyang palad sa ibabaw ng dibdib nito at sa kabahagyan tumingkayad at tumalik sa pisngi ng asawa. Pagkatapos noon ay tinulungan niyang kalasin ang botones na suot nitong white long sleeve. Kamusta naman sa office? Mukhang pagod na pagod ka ha? Babe, gusto ko lang sabihin na hindi natin kailangan ng maraming pera. Tama na sa akin yung sakto lang. Huwag na tayong magpayaman na sobra. May meaning yung sinasabi niya na yun. Yeah, I know that babe, pero I have to. I have a company at hindi lang isa. Marami akong kumpanyang pinapatakbo babe. Hindi ko naman pwedeng ipagkatiwala yun sa mga tauhan ko. Alam mo na, mahirap na. Gustong ipunto ni Jacob na kahit ng pinakamatagal niyang mga empleyado ay hindi niya pinagkakatiwalaan. Maraming beses na kasing lokot na loko si Jacob. Nasaktan siya ng sobra-sobra dahil dito. Kaya ayaw na niyang maulit ito. Isa pa, hindi niya gustong sarili niya kapag nakakaramdam ng galit. Nag-iiba siya to the point na may isusumpa mo siya. Ganun kalupit ang dating Jacob. Babe, hindi naman kita pinipigilan. It's not what I intended. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo is kapag hindi nasakop ng company mo is huwag mo na pakialamanan. Pagpaparinig niya. She is referring to Rafael's company. Hindi na dapat yung sinasamsam ni Jacob kaya tuloy ngayon, ayun, ginugulo sila ng mga empleyado nito. Bigla namang nag-iba ang aura ni Jacob. Nakuha tuloy niyang alisin ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng magkabila nitong balikat. What do you mean? Bakit mo nasabi ang mga bagay na yan? Ano bang alam mo, babe? Ha? Wala naman. Umatras siya at pagkarana ay tumalikod. Babe, what was that? Alam ko may pinupunto ka. Go ahead. Tell it to my face. Matigas na pagkakasabi ni Jacob. Muli na namang nanumbalik ang takot niya kay Jacob. Hindi niya gustong marinig muling ganitong tono ng boses ni Jacob. Natatakot siya na baka ikagalit itong simple niyang sinabi. Oo, sinadya niyang mga yon. Pero hindi naman niya ito diniretsa. Babe, wala nga. Her voice is unsure. Nahihiwagaan tuloy sa kanya si Jacob. Okay, hindi na ako mangungulit. By the way, nasan nga pala yung mga pinamili mo? Pwede ko bang makita? Nakahinga siya ng maluwag na hindi na muling nagtanong si Jacob.
Mga perfumes at makeup lang ito, babe. Syempre, girl thing only. But it's for you naman. Hindi yata basta-basta ang asawa ko kaya kailangan araw-araw akong maganda. Baka kasi maghanap ka pa ng iba kapag pinabayaan ko sarili ko. Pagbibiro na Charmaine pero… Charmaine, what's your word? Babe, hindi totoo yan. Hindi mo kailangan magpaganda pa dahil kahit paanong itsura mo. Kaya naka-makeup ka o hindi pa rin mababawasan ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko gusto na pinag-iisipan mo ko ng ganyan. Hindi magandang biro. Alam mo naman at ramdam mo naman siguro kung gaano kita kamahal. Paninirmo ni Jacob sa kanya. Kasi… Sorry Charmaine, wala akong ibang babae buhat nang nakilala kita. Hindi ako ganun, okay? Okay babe, I believe in you. Good. Matapos na magpalit ni Jacob ng damit ay bumaba na sila sa kitchen para kumain. Adobong manok ang inihanda ng cook nila na si Emmy bilang kanilang ulam ngayong hapunan. Ang bango, ikaw ba nagluto babe? Tanong ni Jacob habang inaalalayang maupo ang asawa. Hindi babe. Nahihiyang sagot naman ni Charmaine. Fave kasi ni Jacob ang adobo lalo na kung siyang nagluluto. Kaya siya nahihiya ay dahil masyado siyang naging busy. Maghapon kaya hindi na niya nagawang ipagluto ang asawa. Nakita ni Jacob na parang nahihiya si Charmaine. Naintindihan naman niya ito at ayos lang naman sa kanya kahit na hindi luto ni Charmaine ang adobong nakahain sa kanilang harapan. Sayang naman, hindi bale, bukas na lang. Ipagluto mo ko ng ganito bukas babe ha? Iba kasi sarap kapag luto ng mahal ko. Kinilig tuloy si Charmaine nang wala sa oras. Hanggang ngayon ay gustong-gusto pa rin niyang pakiramdam ng pinupuri ni Jacob. So sobrang maalaga ni Jacob ay ito pa mismo naglagay ng kanin sa kanyang pinggan. Which part you like? Pagtutukoy niya sa adobo. Leg part babe, thanks. Matapos niyang lagyan ng adobong pinggan ng asawa ay nagsimula na silang kumain. Kahit nasa pagkainan na sila hindi pa rin mapigilan ni Jacob, natitigan si Charmaine. Kada subo niya hindi pa rin naaalis ang tingin niya rito. Simpleng pagsubo lang nito'y kakaibang saya agad ang nararamdaman niya. Ilang sandali pa'y biglang tumayo si Charmaine habang sapu-sapu ang bibig. Babe, anong nangyayari? Bakit, hindi mo ba nagustuhan yung lasa? Sinundan niya si Charmaine sa lababo at nadatnan niya itong sumusuka. Kaagad niya nilapitan ito tinimas-himas ang likod. Okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Panay pa rin ang duwal ni Charmaine. Kahit na wala nang lumalabas, naalarma tuloy ang mga katulong at isa-isang naglapitan sa kanila. Senyorita! Nang makalapit ng mga ito ay mabilis silang inutusan isa-isa ni Jacob. Warm water, magmadali ka. Sunod naman niyang binili na ng isa. Ikaw, ipalabas mo yung kotse ko. Kailangan niya madala sa ospital. Opo, ikaw naman ikuha mo siya ng jacket at pagkatapos isamahan mo kami. Natatarantaman ay pilit pa rin kumalma si Jacob. Her wife is ill at hindi dito makakatulong kung magpapanik siya. Nang matapos si Charmaine sa pagsusuka ay pinainom siya ni Jacob ng maligamgam na tubig at dito na siya guminhawa. Babe, okay na ako. Wag mo na akong patignan sa ospital. Mukhang nalamigan lang yung tiyan ko. Puro milk tea kasi yung ininom ko sa mall. Sigurado ka. Pero namumutla ka eh. Okay lang talaga ako babe. Maski siya'y nagtataka kung anong nangyayari sa kanya. Hindi naman siya totoong uminom ng milk tea. Gawa-gawa lang naman niya yun para hindi mag-alala sa Jacob. Fine, mamahinga ka na lang. Eto yung sinasabi ko sa'yo babe na hindi ka po pwedeng maglabas-labas mag-isa. Hindi ka pa ready. Yung katawan mo't yung isipan mo. Hindi naman porket amnesia lang ang sakit mo eh. Memory lang talagang nawala. Marami pang kaakibat na bawal yun. Kahit na alam ni Charmaine sa sarili niya na wala naman talaga siyang sakit ay sumang-ayon na lang siya sa kanyang asawa. Pasensya na babe. Hamo hindi na mauulit. Nag-aalala ka patuloy. Babe, talagang hindi na mauulit dahil hindi na kita papayagang lumabas kung hindi ako kasama. Kung ayaw mong mag-alala ang babe mo, makinig ka muna sa akin. Right babe? Yes babe. Naintindihan ko. Good. So paano? Tara na sa itaas? Sobrang nag-alala si Jacob sa kanyang asawa. Paniwalang-paniwala siya dahil yun sa milk tea na ininom ni Charmaine. Magdamag niya itong binantayan habang natutulog dahilan para mapuyat siya. Ganun siya nag-alala. Kinabukasan, tanghali na, ngunit hindi pa rin bumabangon si Jacob dahil sa napuyat siya kagabi. Nagising lamang siya dahil sa isang ingay na nagmumula sa kanilang banyo. Charmaine, antok na antok pa siya ngunit napilitan siyang bumangon. Tila hindi pa rin okay si Charmaine.
Nagsusuka siyang muli. Mahapding-mahapdi ng kanyang sikmura ngunit duwal pa rin siya ng duwal. Mabuti na lang at nakita kaagad siya ni Jacob. At buti rin ay palagi itong handa. Kaninang madaling araw kasi, naisip niyang ipanhik ang kanilang termos upang kung sakasakaling umulit sa pagsusuka itong si Charmaine ay mabilis niya itong mapapainom muli ng maligamgam na tubig. Babe, sabi ko sa iyo kailangan mo na magpa-check up. Baka kung ano na yan. Puno ng pag-aalala sabi ni Jacob habang pinapainom si Charmaine ng tubig. Sige babe, payag na ako kaso pwede bang mamaya na lang? Sobrang sakit din kasi ng ulo ko. Hilong-hilo ako. Hindi na talaga maipintang mukha ni Charmaine sa harap ng salamin. Kaya nang mabilis siyang binuhat ni Jacob at pinahiga sa kama at pagkatapos ay kinumutan sa katinabihan. Sige, kung hindi mo kayang pumunta sa doktor, ang doktor na lang pupuntahin ko rito. Hindi imposibleng gawin ni Jacob yon. Kayang-kaya niya magpupunta kahit 10 doktor matignan lamang si Charmaine. Hindi na nakapasok sa trabaho si Jacob dahil kailangan siya ng asawa niya. Hinaplos-haplos niya ang buhok nito at pagkatapos ay nakatulog ng muli si Charmaine. Makalipas ang 3 oras ay isa-isa na nagsipagdatingan ang tinawagan niyang doktor. Kaya nga lang, tulog pa si Charmaine kaya pinakain niya munang mga ito. Masasabi mo talagang VIP o very important patient itong si Charmaine. Biruin mo, 5 ang doktor na titingin sa kanya ngayon. Bali 6 pa nga, may humabol pa kasing isa. Senyorito, gising na po si senyorita. Sigaw ng isang katulong na nakatoka sa pagbabantay kay Charmaine habang busy itong si Jacob sa pag-iistima sa mga bisita. Sa hudyat ni Jacob, ay isa-isa na nagsipagpanhikan itong patungong kwarto tinignan si Charmaine. Charmaine's point of view. Muli na naman akong inatake ng pagsusuka. Hindi ko na rin talaga malaman kung anong gagawin ko kanina dahil sa sobrang sama ng timpla ko. Mabuti na lang ay may maalaga akong asawa, kaya mabilis ako natignan ng mga doktor. Nagulat ako dahil 6 na doktor ang nakatingin sa akin ngayon. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mahiya. They are all staring at me at kanya-kanya sila nang nilabas ng mga aparato. Ang iba sa kanila ay tumingin sa aking pulso at leeg. Ang iba naman ay nagtitake down ng notes. Siguro inabot niya sila ng mga kulang 1 oras bago lumabas ng silid. At tanging 1 doktor lamang ang naiiwan sa kwarto namin ni Jacob. Tinitignan ko siya at ganun din ang ginagawa niya sa akin. Nginitian ko siya ngunit buntong hininga lamang ang sinagot niya sa akin. Maya-maya pa'y lumapit na siya sa akin at naupo sa gilid. Ma'am Charmaine, isa po ko sa tauhan ni Mr. Ching. Pinapatanong niya kung nagawa niyo na raw po yung napagkasunduan niyo. Hindi raw po kasi kayo nag-text or tumawag kagabi kaya nag-alala siya. So hindi pala doktor ang isang ito. Napag-utusan lang pala siya ni Mr. Ching. Oo, nasa akin na nga pala. Kaso nakita mo naman ang lagay ko ngayon. Hindi ko pa siya mahaharap. Mahigpit si Jacob sa akin ngayon. Kung gusto mo, dalhin mo na lang sa kanya. Sinamantala kong pagkakataon na wala pa si Jacob. Nakakatayo naman ako kaya kinuha ko yun sa drawer na taguan. Naku, salamat po. Kami na pong bahala dito. Magpagaling po kayo. Basta pinagkatiwala ko sa inyo yan ha. Pakiingatan yung lisoto. Masakit man at nakakahinayang para sa part ko pero para sa ikakatahimik namin ay sinuko ko ng parte ni Jacob. Oo, kay Jacob yon. 35% ng shares lamang yun at na kay Jacob pa rin ang parte ko. May 15 shares pa naman ng ibang shareholders kaya pag sinama yun ay sapat na yun para mag-operate muli ang kumpanya. Tsak na hindi ako pagdududahan ni Jacob dahil buhay pa rin ang shares ko sa kanya ko pa rin naman ibibigay yon. Sa ngayon, gusto ko lang na mag-operate muli ang Lesotho. Samantala, matapos na makaalis ang mga doktor ay siya namang pumasok sa loob na si Jacob. Masayang-masaya ito't kulang na lang ay magsisigaw. Babe, congratulations to us. We did it. Finally, we've made it. Buntis ka na. Magiging tatay na ako. Sobrang saya niya. Sa wakas ay natupad ng matagal naming pinapangarap. Niyakap niya ako ng mahigpit at pinaghahalikan sa noo ng sunod-sunod. Babe, talaga? Well, thank God. Sa wakas ay binigyan na niya sa atin ang kukumpleto sa pamilya natin. Oo nga, babe. Excited na ako maging ama. Pangako, magiging mabuting ama ako sa kanya. Ano kaya siya? Lalaki kaya o babae? Ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya. Ano ang mangyayari ngayong gumawa ng isang maling desisyon si Charmaine na ipagkatiwalang shares niya sa Lesotho sa numero 1 kumakalaban kay Jacob? Anong problema ang dala nito sa kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.